we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hatod namo mga importanteng balitang lokal gikan sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na mga unang balita. Sa ipahigayong citywide transport strike karong adlaw sa grupong Transmission Piston. Atong sayron ang update sa kadalanan karong mga orasa pinaagi ni Argel Relator. Live. Argel. Ken, sa karon wala pa nakitang pagkabalda sa dagan sa pampublikong transportasyon dinhi sa Davao City. Luyo sa ginapatuman sa Transmission Piston nga transport strike. Una na ibutyag sa Transmission Piston Southern Mindanao nga nasa 80% sa kapin 6,000 ka mga PUJ sa syudad ang gilaumang mo partisipar sa tigil pasada karong adlaw. Kini agig pagparaya gihapon sa ilang mulo nga babagan ang planong PUV modernization program sa gobyerno. Apan karong buntag nagpabiling normal ang ihap sa mga nagdagang PUJ kung itandi sab sa ihap sa mga pasahero nga nagatang sa kadalanan. Gani dinhi sa CM Recto Street hangtod Rojas Avenue nga mo'y turn around sa tanang ruta dili pa puno-puno sa commuters ang mga PUJ. Una na gibutyag si LTFRB 11 nga walay angay kabalakan ang mga driver operators sanglit wala nahisakop sa December 31 deadline sa consolidation ang mga PUJ sa Davao City. Sanglit lahi ang programa ipatuman sa syudad nga mao ang Davao Bus Project nga parayon nga si kaso karon ang nakatakdang implementasyon niini. Kaya yung walay nakitang pagkabalda sa dagan sa pampublikong transportasyon ug kay lagi gilauman no sumala sa Transmission Piston nga doon na kayo mag-transport strike o mutigil pasada ang mga PUJ nga partisipar kanila sumala sa LTFRB sa ilang pakig-alayon sa Davao City Transport and Traffic Management Office nga doon na sila naka-standby nga mga bus units nga i-deploy o galing doon mga mas stranded nga mga pasahero. Kana ang latest. Kent. Daghang salamat Argel ug mayong buntag sa inyo diha. Subling nagpahimangno ang Davao City Police Office sa publiko nga bawal ang pabuto sa dakbayan. Sa Davao Region, miabot na sa sobra 19,000 ka mga illegal nga pabuto ang nakumpiska. Ani ang report ni John D. Esteban. Karong nagkaduol ang New Year, madungog na ang kasama sa mga turotot sa pipila ka lugar sa Davao City. Kini ilabi pa nga bawal ang paggamit, pagpamaligya, pagmanufacture ug pagdistribute og mga pyrotechnic devices sa dakbayan. Subay sa City Ordinance 060-02 o firecracker ban. Dinhi sa Uyang Guren, daghan na ang namaligya og turotot sama na lamang sa wholesaler nga si Farhana. Ang wholesale nga minimum og 6 ka buok, ang presyo anaa sa tag 8 pesos ngadto sa 35 pesos ang usa, depende sa disenyo. Gani mas mumahal ba ni pag magkaduol? Hindi, magmumura pag ang New Year katulad ng December 30, magmumura kami. Pero sa retailers, mahal na. Dinhi sa San Pedro Street, anaa sa 100 ngadto sa 150 pesos ang dako nga turotot. Samtang dunasay tag tulo 100. Pila na kanang gunit. Kani? Pan, 80. 80 ni. Katong tulo 150 sa kadako kani. Kani, tulo 100. Daghan namali. Wala pa, mingaw pa. Sunod lang karong bulana, nakakumpiska na ang Davao City Police Office og 13 ka lantaka. Nawahag yun nato ang tanan kay maabot pabayaan ka ng New Year nga bawal yun ang pabuto diri sa syudad sa Davao, especially ang kaning armas ay mga nagkupot og armas. Sa Davao Region, miabot na sa kapin 19,600 ka illegal nga pabuto sama sa plapla ug superlolo ang nakumpiska. Hinuon, walay natalang nasamdan tungod sa pabuto ingon man sa indiscriminate firing sa rehiyon. Manghinaot ni na sa pagsugat sa bag-ong tuig, the same na gihapon nung wala. Sabi na kay mas daghan nagapabuto pag bag-ong tuig compared sa Christmas. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Bisaka na ngadto sa napulo ka mga gituang miyembro sa New People's Army ang patay
Human ang sagunsong engkwentro sa nagkadayang bukirong barangay sa Balay-Balay City, Bukidnon, atol sa adlaw sa Kapaskuhan. Ani ang report. Misaka na ngadto sa napulo ka mga gituang miyembro sa New People's Army ang patay. Human ang sagunson nga engkwentro sa bukirong barangay sa Balay-Balay City, Bukidnon atol sa adlaw sa Kapaskuhan. Sigon sa 8th Infantry Battalion, amo mga barangay, ang Barangay Kanyaan, Barangay Kibalabag, Barangay Kulaman, Barangay Mapulo sa Balay-Balay City. Sa dakong engkwentro nga nahitabo niadtong adlaw sa Kapaskuhan, kung asa na patay ang napulo ka mga NPA, 7 niini ang lalaki ug 3 ang babae. Sa impormasyon nga nakuha sa kasundaluhan, magpahigayon kuno og mga pagpangatake amo mga rebelde sa mga residente ug construction site sa lugar. Rason nga giaksyonan sa kasundaluhan. So motong after Barangay St. Peter, the next is Barangay Kulaman, which is yun yung northeastern part ng Barangay Kanayan. And as per assessment, ito yung ibang mga grupo kasi ang mga kinokontrol namin dito are the RSDG Compact, the Headquarters Loader, and itong SRC2. Dako sab ang posibilidad nga nagtapok ang mga membro sa NPA alang sa selebrasyon sa ika-55 nga anibersaryo sa CPP-NPA karong adlaw. The resources that were required from people, no, na ilahang ginakontak. Aside from that, really, is because meron talaga locals na in-invite nila. And these locals told us. So, ito ang critical. That was the critical point, the portion of this mission. Nagkadayang armasab ang na-recover gikan sa encounter site. Sama na lang sa upat ka M16 rifle, usa ka M16 rifle nga adunay M203 grenade launcher, usa ka 12-gauge shotgun, granada ug uban pa. Those casualties, mga body counts natin ay mga age 40, mga more than 30. So, i-emphasize namin na yung target natin dito is yung leadership ng Sub-Regional Committee 2. Karon, magpadayon ang pursuit operation sa kasundaluhan ngadto sa mga posibleng gitaguan sa mga nakasibat nga NPA human ang engkwentro. The operations will continue. On human rights violations, no, zero, nothing, no human rights violations. Even in these operations, no report of human rights violations. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez. Para sa At Home with GMA Regional TV. Unom ka mga individual sikop sa kapulisan sa Pro Bar human na baligya sa gituang shabu nga may balor og 4 million pesos sa Marawi City. Nasikop sa mga personal sa Provincial Drug Enforcement Unit Special Operations Group, 1403rd Regional Mobile Force Battalion ug Marawi City Police ang unom ka mga personalidad dakip duha ka mga babae. Human sila napalitan og gituang shabu sa gikasa nga bypass operation sa Barangay Babadamag, Marawi City pasado alas 3 sa hapon adlawng Sabado. Nakuha gikan sa mga dinakpan ang 600 grams sa gituang shabu nga nakabutang sa unom ka mga dagkong pakete. Na-recover sab sa kapulisan ang gigamit nga budel money nga 300,000 pesos, cellphone, lakip ang usa ka sakyanan. Among droga nagkantidad og kapin 4 million pesos. Sumala sa kapulisan nga gipangdala na sa Marawi City Police Station ang dinakpan o pasakaan sila og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Usa ka magbanay sa bukirong bahin sa Cagayan de Oro City ang nagbangutan karon. Humana og daw ang ilang panimalay sa adlaw mismo sa Kapaskuhan. Magbanay nanawagan og tabang karon ngadto sa publiko. Ani ang report. Ako wala gyud ko kay natunong pag sa magpasko na nagkagool na sus bahala man ta ko koy pinaskuhan basta nga akong balay wala nasunog. Nako pag akong gasto pag sa balay. Nagbangutan pa og dili pa madawat di Pilar Tige ang kalit nga pagkawala sa iyang panimalay nga pipila ka tuig na niyang napundar. Ang iyang simpleng panimalay naugdaw pasado alas 12 sa kadlawon adlaw sa Pasko sa dili pa matino nga rason. Sanglit gama sa light materials, dali ra nahanaw ang maong gambalay. Hinoon, maayo na lang sanglit walay na angol o nasamdan sa maong insidente. Unsa ba? Himan ba sa balay?
Himan sa balay, mga kakuan migtarok, may kinalig sa akong bata nagsaka. Ngayon mabigyan nila, pwede alang-alang, ug asa may magpuyo. Among insidente nakaabot na sa buhatan sa Barangay Lumbia Council og naghatag na matod pa sila og paunang tabang ngadto sa nasunugan. Buot sab manawagan ang Barangay Council ngadto sa mga buot mo tabang sa pamilya. Kinahanglan nato ang tabang sa tuong mga katawhan kinsa tong naapay dagan blessings nga nadawatan karong sa Pasko basin pwede sila makatabang nga pwede gyapon nila i-drop by sa tuang barangay hall no naarata diha nag-standby para mahatod nato dinhi ang ilang mga tabang. Alang sa mga buot mo tabang sa pamilyang nasunugan, mamahimo nga makontak o makapadala og tabang pinaagi sa mga numero nga makita sa inyong TV screen. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez Para sa At Home with GMA Regional TV. Sa Davao City, patay ang usa ka lola human gidunggab sa sa makadaghang higayon sa mismong bana niini. Ani ang report ni Jandy Esteban. Dinhisulod sa kwarto sa ilang panimalay sa San Antonio Village, Barangay 19B, Davao City, nakabsan sa iyang kinabuhi ang 70 anyos nga biktimang si Virgilia Darong. Human gitusak-tusak og dunggab sa iyahang mismong bana Martes sa kadlawon. Ang suspect, giilang si Francisco Darong, 74 anyos. Sumala sa kapulisan, una ang krimen, nakadungog pa ang ilahang anak nga naglalis ang iyang mga ginikanan sa ilang kwarto. Dihang iyang nakita ang amahan nga nagkupot og duha ka kutsilyo og nagkadugo na, dayon siyang nanawag og pulis. Pagresponde sa kapulisan, sirado pa ang kwarto hangtod sa nakumbinsi ang suspect nga ablihan kini og didto dayon kini aresto. Nakuha kaniya ang duha ka kutsilyo nga gigamit sa krimen. Samtang nagbuyod na sa salog ang biktima nga nagkadugo. Ang karing suspect is since 1995 is na siya problema sa pangutok ma'am no, sa pangisip so na ang young family na gyud amoy ni devolves ana sa atong investigators. Gisuwayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao kuha ang bahin sa pamilya apan nagdumili kini. Wala pa usab mihatag og pahayag ang suspect. Kasong parricide ang atubangon sa suspect apan ginasuta pa sa kapulisan kung muduso ba ang pamilya og kaso batok sa suspect. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Dili gihapon makatuo ang kabanay sa usa sa mga namatay dihang naligsan sa military truck sa Bangkirohan Public Market sa Davao City niadtong bispera sa Pasko sa kalit nga kamatayon sa ilang mahal sa kinabuhi nga breadwinner ug usa ka inahan. Ani ang report. Wala magdahom ang kabanay sa 34 anyos nga si Rosel Haspe nga sa pait nga kasanatian nila gisugat ang Pasko. Ug karon, masulob-o nilang sugaton ang bag-ong tuig. Usa si Rosel sa duha ka mga namatay dihang naligsan sa military truck sa Bangkirohan Public Market sa Davao City niadtong bispera sa Pasko. Hangtod karon, di gihapon makatuo ang inahan nga si Rosemary sa nahitabo sa iyang anak. Namalit lang matud pa og tapioca pearls ang anak ni ini alang sa iyang himuon nga specialty nga dessert alang sa ilang family get-together sa pagsugat sa Pasko. Matong ingana siya nga, asa ka magpasko ma, yung pugo nga, diha anak ko diha ko magpasko siya. Sige ma, kay kanang magsuroy lagi daw, magkanang nay atoan, ana, yung pagpasiyo niya. Matong, ang iyang istorya ragid sa kuan, ang pagtawag, yung ana ragid siya nga, Ma, Merry Christmas. Murag na iyang gibilin sa kuan, Ma, Merry Christmas. Munang, murag ako sa diligo kadawat ng ana nga, nahitabo sa iya. Si Rosel inahan og breadwinner sa ilang pamilya. Siya ang nagsuporta sa iyang duha ka anak nga 19 years old ug 7 years old. Malipayon og manghihatagon kung ihulagway sa iyang mga kabanay si Rosel. Busa, ilabihan ang ilang kasakit sa nahitabo. Sa kalit nga pagpanaw ni Rosel, usa lang ang panawagan sa iyang kabanay. Unta, sa hingana nga hitabo, aksidente, wala na ilain nga kuan pa mag-amping nga ba nga, wala na ilain tao nga masakitan nga mahitabo pa sama sa amo. Nakatakda nga ibiyahe ang patayng lawas ni Rosel padulong sa Nucurelia, Davao del Norte. Ako si Kent Abrigana. Para sa At Home with GMA Regional TV.
Zamboanga City Medical Center nakatala og usa ka kaso sa nabuthan og boga sa mismong adlaw sa Pasko. Samtang gipaniguro sab sa ospital nga magpabilin kining andam alang sa pagtagad og firecrackers related injuries ilabi na karong New Year's Eve. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Gibutyag sa Zamboanga City Medical Center nga usa ka 26 anyos nga pasyente nga taga Barangay Mampang, Zamboanga City ang nadala sa maong ospital human nabuthan og improvised gas gun o boga sa mata atol sa adlaw sa Pasko. Matud sa ZZMC, andam na ang ilang emergency room ug operation center alang sa mga posibleng mabiktima sa mga pabuto ilabi na sa pagsugat sa bag-ong tuig. 24 oras sab naka-standby ang ilang mga duty doctors. We don't have problems as to the medicines and supplies po na available po yan sa atin sa ER. Beginning December 21 onwards po, nakamonitor na rin po yan tayo ng census for possible firecrackers-related injury. Apan kamatikdan kini mga itlog nga ana sa minor procedure room sa ospital. Sumala sa ZZMC, first aid kini alang sa mga pasyente nga nakakaon og watusi og ubang caustic agents. Makatabang matud pa ang puti sa itlog nga ipakaon sa pasyente aron magawas niini ang natulon nga pabuto o uban pa. Ito ay for first aid, no, in case of mga swallowing, chemical swallowing. So depende rin po yun sa chemicals kung ano po yung pwede lang paggamitan ng itlog. Apan abiso sa ZZMC nga gilayong dalahon sa ospital kung makatulon og pabuto. Ang residente nga si Jomar Ondeno, mangita na lang daw og laing paagi sa pagsaba-saba karong bagong tuig aron malikay sa aksidente. Kumikon din na yung kere yun. Si, para kumpre ka lang sina, kumpre lang yung kumita ko nila. Sina, makapunsyon na motor, sina. Okay, kal kumiko, kasi pagpukal mga antes sila mga kasirola, kaldero. Kahit po listed na yung ban about sa firecrackers, pero sana po maging responsible tayo sa paggamit ng mga paputok or marami naman pong ibang paraan para magsaya. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Mga creative artists sa Misamis Oriental ang gitigom sa Department of Trade and Industry Misamis Oriental aron mahasa pa sa ilang industriya ug mahatagan og suporta sa gobyerno. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Pinaagi sa tulo ka adlaw nga lunsod-lunsad sa DTI Misamis Oriental. Gitigom ang mga creative industry artists sa Cagayan de Oro City ug Misamis Oriental alang sa usa ka capacity building ug consultative meeting aron nga mas mapalapdan pa nila ang ilang programa alang sa mga creative artist. Subay na sab sa baguhay lang nahimong balaod nga Republic Act 11904 o ang Promotion of Philippine Creative Industry. Tumong kuno sa maong balaod ang paghatag og suporta sa mga local creative artist ubos sa siyam ka mga domain sa arts. Kamatikdan sab kuno sa DTI ang pagdaghan sa mga digital artist nga anaa namuhunan sa probinsya sa Misamis Oriental. We wanted yung mga people involved in the creative industry to learn how to earn from the skill that they already have. So ganun talaga yung pinakabuod ng training programs that we're implementing nationwide. Ang visual artist o chairperson sa Cagayan de Oro City Cultural and Historical Commission nga si Nicolas Aca, gikalipay ang maong balaod tungod usa ang creative industry nga napasagdan sa pipila ka mga katuigan. Usa na mga pangandoy sa mga artist nga kinahanglan matagaan og pagtagad to promote lang siguro sa mo ang kuan og kinahanglan ba pod nga makabuhat ka og kanang space o art gallery nga asa ma-showcase ang imong artwork. So dako kay na siya nga kanang factor lugar nga kuan. Kay mo na kulang sa mga artist kay sa pagkakaroon wala man gyud untag diri sa Cagayan de Oro wala gyud kanang untag ipadaga na kanang gallery. It's really something wala nato natutukan prior to the law. Now nga naa we are starting to integrate na the industry. Sa karon, padayon gihapon ang profiling sa DTI Misamis Oriental sa mga creative artist sa tibuok probinsya. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Nahimong grand winner ang Magallanes Elementary School Drum and Lyre Corps sa Davao City sa Banda Dasig 2023 nga kabahin sa mga aktibidad sa Pasko Fiesta sa Davao 2023. Samtang adunay temang Enchanted Christmas ang grand winner nga float sa Parada sa Pasko. Ani ang report ni Argil Relator.
Kini ang pagpasundayag sa Magallanes Elementary School Drum and Lyre Corps sa Davao City nga mo'y kilang grand winner sa open category sa Bandadasig 2023 nga kabahin sa mga aktibidad sa Pasko Fiesta sa Davao 2023. Sila sab ang kampyon sa miaging tuig sa elementary category. Gipasidunggan sab ang maong grupo isip Best Conductor o Best in Artistic Design. Second place ang Digos City National High School Marching Band nga mao say napiling Best in Music o Best in Color Guard. Third place ang Katalunan Pequeño Drum and Bell Corps sa Davao City. Fourth place ang Mintal Comprehensive National High School Drum and Lyre Corps sa Davao City. O fifth place ang Blue Phoenix Drum and Lyre Corps sa Don Juan de la Cruz Central Elementary School sa Davao City. Sa panindutay sa Christmas-themed floats atul sa parada sa Pasko, grand winner ang float nga dunay tamang Enchanted Christmas. Second place ang Nativity Float ug third place ang float nga dunay tamang Toy and Candyland Christmas. Nakadawat og 500,000 pesos ang grand winners sa duha ka kompetisyon, samtang 300,000 pesos ang second place ug 200,000 pesos ang third place. Magpadayon ang mga aktibidad sa Pasko Fiesta sa Davao 2023 hangtod sa December 31 dungan sa pagsugat sa bag-ong tuig. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Arestado ang drug gang sa tabang sa Undercover Santa sa Peru sa ilang gikasa nga illegal drug operations. Gironda sa Peruvian police ang usa ka drug den sa tabang sa usa ka undercover nga Santa Claus sa Huacal duol lang sa capital nga Lima sa Peru. Sa video nga gipagawa sa Peruvian National Police, gipakita ang mga officer sa Urban Intelligence Tactical Division nga Green Squad nga gipangunahan ang operasyon. Gani makita ang pulis nga nakasuot og Santa nga gibalbag ang pultahan, lugar asa gitaguan ang mga droga. Sumala pa nga duha ka suspect nga nag-edad 25 anyos ug 32 anyos ang arestado sa maong operasyon. Bisan adunay mosulod nga bagyo, midagsa gyapon ang mga tao sa Australia Beach sa pagsaulog sa Pasko. Bisan na sa hulga sa kusog nga bagyo nga mosulod sa Australia, wala kini makapugong sa mga tao nga midagsa sa beach aron magsaulog sa Pasko. Ang mga volunteer lifeguards nagsuot og Santa hats. Ang anaasab ang presensya aron bantayan ang mga beachgoer nga mitampisaw sa dagat o magpa-picture sa dakong Christmas tree sa beach. Mapanganuron pa lang ang kalangitan, hinungdan nga libuan ang nangaligo sa dagat. Nagpasidaan ang Bureau of Meteorology sa katawhan nga magbantay sa kusog nga bagyo nga pasuluray sa Australia og muhikling gilayon panahon nga adunay anunsyo. Gilusad sa Dapitan City LGU sa Zamboanga del Norte ang usa ka digital creative hub nga milaraw sa pagpalambo sa kapabilidad sa mga digital content creator. Gitambungan sa gatusan ka mga digital content creator ang pag-abli sa Digital Creative Hub nga gipangunahan sa Dapitan City Government ug Department of Trade and Industry. Gihimo ang mga proyekto pinaagi sa Lunsod-Lunsad Creative Cities Program sa DTI. Kini ubosab sa Philippine Creative Industries Development Act o RA 11904. Magsilbing hub ang City Information Division sa City Hall aron mahimong venue sa training o seminar sa mga digital content creator nga hinay-hinay ng milambo isip usa ka panginabuhian. Sumala sa Dapitan City LGU, dakong tabang ang digital creatives sa pagpalambo sa ekonomiya sa syudad. Kapin 40 ka trash bins ang gipangapod-apod sa DENR Region 9 ngadto sa pipila ka mga LGU sa Zamboanga del Norte agig pagsuporta sa solid waste management. Gimarkahan og malata og dili malata ang 48 ka mga trash bin nga gipangapod-apod sa Department of Environment and Natural Resources Zamboanga Peninsula ngadto sa LGU sa unom ka lungsod ug usa ka syudad sa Zamboanga del Norte. Ang maong mga trash bin donasyon sa mga pribadong kumpanya. Nakatakdang ipamutang kini sa mga pampublikong lugar sama sa Integrated Bus Terminal, Municipal Halls, Plaza, Laki Public Market. Tubong sa maong pagpanghatag ang pagpahugot sa kampanya kalabot sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 nga buot ma-maintain ang kalimpyo sa palibot, laki proper segregation sa mga basura.
Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayod ang mga istorya nato this morning. Sama ni ining panultiho ni Paulo Coelho, usa ka Brazilian novelist. If you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello. Mga kapuso, 5 kaadlaw na lang, bagong tuig na. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug masalapad nga pagserbisyo sa nasod.